Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagpili ng matitirhan ay isang mahirap na desisyon sapagkat marami kang mga bagay na dapat isaalang-alang, tulad ng gaano kaligtas ang lugar, malapit pa ito sa mga establishmento, at kung ikaw ay may anak, gaano ito kalapit sa paaralan. Ang mga bagay na yan ay napakahalaga sa mag-asawang sina Evangeline at Daniel Bascos. Base sa ulat, ang dalawa ay parehong mga Filipino. Sila ay katulad lamang din ng ibang mga Pinoy na gustong makaalis sa Pilipinas upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nang si Daniel ay makarating sa Amerika, pinili nito na manirahan sa California, hindi lamang dahil sa magandang klima, ngunit sa kadahilanan na rin na maraming mga Pinoy sa state na yon. Para sa kanya ay mas madali siyang makaka-adjust kung mapapaligiran siya ng kanyang mga kababayan. Hindi naging mapili sa trabaho si Daniel at kahit mahirap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, hindi nito ininda ang panandaliang kahirapan sapagkat alam niya na mas magiging maayos ang buhay niya kung sakaling mas marami siyang pinag-aralan. Nang makagraduate si Daniel sa Foothill de Anza Community College District ay nag-resign ito kaagad sa kanyang trabaho at naglakas loob itong pasukin ang ibang field. At dahil sa nakitaan si Daniel na magandang pag-uugali at kagustuhan itong matuto, ay natanggap siya bilang manufacturing technician sa Intel na nakabase sa Santa Clara, California. Ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay masaya sapagkat ito ay nakakasahod ng maayos. Kalaunan, hindi lamang ang profesional nitong buhay ang namayagpag. Base sa ulat, si Daniel ay lalong nagtiyaga na magkaroon ng magandang buhay nang makilala nito ang Filipina na si Evangeline. Ang relasyon ng dalawa ay kalaunang nauwi sa kasalan. Dahil sa pinaghandaan talaga ni Daniel ang pagkakaroon ng sarili niyang pamilya, ay hindi sila nahirapan na makapagsimula. Bagamat mataas ang cost of living lalo na ang presyo ng mga bahay sa Milpitas, sa isip ng mag-asawa ay perpekto ang lugar na yan dahil kung sila ay magkaroon ng mga anak, ay hindi ito mahihirapan na maka-adjust dahil sa ganda ng kapaligiran. Isa rin sa rason kung bakit nila napili ang Milpitas ay dahil na rin sa napakaraming oportunidad na maaaring makatulong na magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Nang sila ay makalipat sa lugar na yan, ang mag-asawa ay nagtulong na magtrabaho para paghandaan ang pinansyal na aspeto ng pagkakaroon ng pamilya. Ngunit ang mag-asawa ay hindi kaagad biniyayaan ng anak. Bagamat malungkot, bilang mga Kristiyano, ang dalawa ay taimtim na nalangin na sana ay pagkalooban sila ng anak. Kahit ang mag-asawa ay malungkot ay hindi naman sila masyadong nagpaapekto. Sa halip ay mas panag-igi pa nila ang kanilang pagtatrabaho. Hanggang noong 1994, sa wakas ay masaya nilang ibinahagi sa kanilang pamilya sa Pilipinas na si Evangeline ay nagdadalang tao na. Si Daniel ay walang mapagsidla ng kasiyahan. Kaya mas lalo pa nitong pinag-igi ang pagkayod sapagkat kinailangan ng kanyang asawa na tumigil sa pagtatrabaho sapagkat maselan ang pagbubuntis nito. Pagkalipas ng 9 na buwan sa tulong ng mga doktor sa Washington Hospital sa Fremont noong March 24, 1995, ay isinilang ni Evangeline ang isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Danica. Sa tulong ng ilan nilang mga kapamilya na nakatira malapit sa kanila, ay maayos na naka-adjust si Evangeline sa pagiging first-time mom. Nakatulong din ang presensya ng mga ito para hindi masyadong makaramdam ng kalungkutan si Evangeline. Sa kabuuan, ang mag-asawa ay maayos na naka-adjust at naging mabilis ang pagdaan ng panahon. Pero dahil sa pagbabago sa trabaho ni Daniel, ay kinailangan nilang lumipat sa ibang bahay noong 1996. Nang handa na itong pumasok sa eskwelahan, si Danica ay naiulat na pumasok sa Marshall Pomeroy Elementary School na parehong eskwelahan kung saan rin nag-aral ang kanyang mga pinsan. Nang ito ay nakitaan ni Evangeline na mahilig sa pagsayaw at musika,
ay ipinasok niya ito sa isang ballet lessons noong ito ay 7 taong gulang lamang at nagsimula din ito mag-aral na magpiano sa edad na 8. Si Danica ay naiulat na may pagkamahiyain pero ito ay may pagka-spontaneous naman at maaari mo itong yayain sa mabilisang mga lakaran. Sa totoo nga ay ginulat nito ang kanyang mga kamag-anak dahil nung ito ay senior high, naging parte ito ng dance group na sumasayaw sa kanilang eskwelahan sa Milpitas High School. Ang mag-asawang Bascos ay sinigurado rin na kahit ito ay pinanganak at lumaki sa Amerika, ay malalaman at magiging pamilyar ito sa kultura ng mga Filipino. At para na rin makilala nito ang iba niyang mga kamag-anak sa Pilipinas, silang lahat ay laging umuwi sa probinsya ni Evangeline sa Ilocos. Doon ay naranasan ni Danica na ibang-iba pala kung paano mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon ang mga Filipino. Nang masaksihan ni Daniel kung gaano kasaya ang kanilang unika iha, ay nagdesisyon sila na umuwi taon-taon sa buwan ng December. Sina Daniel ay masaya sapagkat naging maayos ang pagpapalaki nila dito. Bagamat maayos ang kanyang buhay kumpara sa mga pinsan at kamag-anak niya sa Pilipinas, si Danica ay lumaking naiintindihan na kaya maayos ang buhay nila sa Amerika ay dahil yun sa pagtitiyaga ng kanyang mga magulang. Kahit siya ay nag-aaral pa sa high school at kayang-kaya naman siyang pag-aralin ni Daniel, nang pwede na siyang magtrabaho, si Danica na gustong maging responsable at makaranas kung paano ang magiging buhay niya kapag umalis na siya sa poder ng kanyang mga magulang, ay kusang naghanap ng trabaho. Si Evangeline ay naging proud kay Danica nang ito ay matanggap sa Forever 21. Kahit ito ay naging working student na, ay hindi nito napabayaan ang kanyang mga grado. Nakakapaglaan pa rin ito ng oras na makipag-bonding sa kanyang mga pinsan sa Milpitas at sinisigurado ni Danica na makakapag-bonding rin siya sa kanyang ina. Isa sa magagandang karanasan ni Evangeline kasama ang kanyang unika iha ay ang simple nilang pagpunta sa salon. Minsan ang simpleng panonood lamang nila ng paborito nitong team sa telebisyon ay sapat na para sa kanya. Nang gumraduate ito sa high school, alam ni Danica na gusto niyang maging isang nurse. Hindi dahil sa yun ang karaniwang trabaho ng mga Filipino, ngunit natural dito ang tumulong sa kapwa. Sa social media nito ay makikita mo rin na si Danica ay tulad lamang din ng ibang mga taong nagdadalaga. Sa post na ito ay binahagi ng dalaga na ito ang kanyang dream car. At ito naman ang gusto niyang bahay na maipatayo sa Pilipinas. Ang mga tao ay laging inilalarawan si Danica na isang perfect daughter. Dahil ni minsan ay hindi ito nasangkot sa anumang gulo. Kaya bilang regalo, sina Daniel ay nagkasundo na kung anumang hilingin ito sa ika-21 nitong kaarawan ay ibibigay nila. Sapagkat sa bilis ng panahon ay gusto nilang sulitin ang pagkakataon na gusto pa ni Danica na makipag-bonding sa kanila. Kaya nang sabihin ng dalaga na gusto nitong pumunta sa Las Vegas at pumunta sa Disneyland ay hindi nila ito natanggihan. Dahil matagal na rin silang hindi nakakabalik sa lugar na yon. Pero ang mga plano nilang yan ay hindi na nangyari sapagkat ang 20 taong gulang na dalaga ay napabalitang naging biktima ng isang marahas na krimen. Base sa report, 3:59 ng hapon noong October 5, ang tiyahin ni Danica na nauina sa bahay ng mga Bascos ang tumawag sa 911 matapos itong utusan ni Daniel. Sa police report ay nakalagay na nang makauwi si Daniel mula sa trabaho ay nakita na lamang nitong wala ng malay at duguan ang kanyang anak sa mismong kwarto nito. Tinangka niyang lapitan ito ng life-saving measures tulad ng CPR habang naghihintay ng pagdating ng emergency services. Pero kahit anong sikap niya na magkaroon ng malay si Danica ay hindi siya nagtagumpay. Nang dumating ang medic ay wala na ring nagawa ang mga ito sapagkat medyo malamig na ang katawan ni Danica. Si Daniel ay naging emosyonal nang ang nag-iisa niyang anak ay idineklarang patay na. Hindi siya makapaniwala na ito ay mamamatay sa kanilang sariling bahay na sana ay isang ligtas na lugar sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa ulat ng 2 pulis na nauna sa crime scene ay nagpatotoo ang mga ito na noong makarating sila sa bahay ng mga Bascos, ang biktima ay nasa ibabaw ng kama nito. Nang itaas nila ang damit ni Danica ay doon nila napagtanto na ito ay maaaring namatay dahil sa pananaksak. Pero upang makasigurado ay kaagad nilang ipinadala ang bangkay nito para masuri ng eksperto. Nang lumabas ang autopsy report sa labi ng biktima ay napatunayan na si Danica ay namatay nga dahil sa napakaraming saksak.
Pagka-release ng impormasyon na yan, ang mga otoridad ay kaagad na nagbukas ng homicide case at tahimik silang nag-imbestiga. At habang naghihintay sa update mula sa mga otoridad, ang pamilyang Bascos naman, bagamat gulat na gulat pa rin sa nangyari, ay emosyonal na inihanda ang detalye ng burol at libing ng biktima. Bumaharin ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, kaklase at katrabaho ni Danica. Sa kadahilanan na napakabigat ng pinagdadaanan ni Daniel, isa sa mga kamag-anak ng mga ito ay nagbukas ng GoFundMe page upang makatulong naman sa gastusin. Ngunit dahil sa loob ng bahay ng mga Bascos nangyari ang krimen, ang ilan ay hindi naiwasan na akusahan ang mismong ama nito na si Daniel. Sa kanilang mga akusasyon ay sinabi ng mga ito na maaaring may ginagawa itong kabalaghan at nakakadiri sa sarili nitong anak. Sa teorya nila ay maaaring ginagalaw nito si Danica. At sa loob ng ilang buwan nitong pananahimik, ang 20 taong gulang nitong anak ay nagkaroon na ng lakas ng loob at tinakot ng biktima ang kanyang ama na magsusumbong na siya. Kaya para mapigilan na masira ang kanyang magandang reputasyon, ayon sa teoryang yan ay pinatay ni Daniel mismo ang kanyang sariling anak. Nang kumalat ang teorya niyan, ang pamilyang Bascos ay nalungkot at nagalit sapagkat napakamalisyoso ng mga paratang na yan. May ilan din ang nagsabi na baka naman si Danica bagamat isang mahiyain na dalaga ay di umanong baka nakursunodahan lamang ng masasamang loob na ayaw sa mga Filipino. Ang pinupunto nila ay maaaring ito ay biktima ng isang hate crime. Pero ang mga kaibigan ni Danica ay hindi naman naniniwala na may magtatangkang manakit dito sapagkat napakabait talaga ng biktima. Mas lalo naman silang hindi naniniwala na ang ama nitong si Daniel ang pumatay dito sapagkat simula nang maisilang si Danica ay dito na umikot ang mundo at ang turing ni Daniel sa biktima ay parang isang prinsesa. Ang hinala nila ay tama naman sapagkat nang ma-interview ang mga investigador ay sinabi ng mga ito na meron silang person of interest na pinaniniwalaan nilang may kinalaman sa pagpatay. Nilinaw rin nila na ni isang beses ay hindi nila inimbestigahan si Daniel sapagkat walang katotohanan ang malisyosong impormasyon na kumakalat. Sa interview na ito kay Daniel ay nanawagan siya ng hustisya para sa kanyang unika-iha. Really thankful all our friends and relatives and they give us their full support. I was hoping we try our best to seek justice for our daughter. Wala pang isang linggo ang panalangin ng mga kapamilya ng biktima ay tila nadinig dahil isang lalaki ang dinakip ng mga otoridad at ito ay itinuring na suspect. Ang hinihinalang salarin ay kinilala na si Kevin Van Nguyen. Ito ay 26 na taong gulang at nakatira sa San Jose, California. Tulad ni Danica, ito ay mula sa malaking pamilya na mula sa Vietnam. Base sa ulat, kaya ito napasama sa listahan ng mga person of interest ay dahil sa security footage na ibigay ng kapitbahay ni Daniel. Sa kuha ng CCTV ay nakita ng mga otoridad na noong hapon na mangyari ang krimen, si Kevin ay makikita na pumasok at lumabas sa tahanan ng mga Bascos. Ang mga pulis ay kagad pinuntahan ang address nito ngunit sa halip na humarap, si Kevin ay nagtago sa closet nito. Inakala ng mga otoridad na ito ay manlalaban. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, si Kevin ay kusang sumuko. Ito ay mabilis na dinala sa presinto at habang inaayos ang mga kaso laban dito, ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at hinilughog ng mga ito ang bahay ng salarin. Doon ay lalong lumakas ang kutob nila na si Kevin nga ang pumatay sa biktima dahil sa kwarto nito ay nakakita sila ng dugoang sweatshirt, 2 kutsilyo na hinihinalang ginamit ni Kevin, isang pares ng guantes, cellphone at iba pang mga gamit na maaaring maging ebidensya laban dito. Nang mangyari ang arraignment kay Kevin noong buwan rin ng Oktubre, halos lahat ng mga kamag-anak ng pamilyang Bascos ay ipinakita ang kanilang suporta. Ang nasasakdal ay nag-plead ng not guilty at nagulat rin ang mag-asawang Daniel at Evelyn dahil may lakas pa ito ng loob na makiusap sa judge na payagan siyang makapagpiyansa habang naghihintay ng paglilitis. Kaya laking tuwa ni Daniel nang ang hukom ay pumanig sa kanila at hindi nito pinayagan na makapagpiyansa si Kevin. Sa arraignment ay nalaman ng publiko na kinakaharap nito ang mga kasong murder at 2 counts of battery. Muntikan pang walang mangyaring trial sapagkat ang kampo ni Kevin ay tinangkapang palabasin na ito ay wala sa tamang katinuan nang magawa nito ang krimen.
Buti na lamang at nasuri ito ng mga psychologist. Pagkatapos ng evaluation sa kalagayan nito, ay napatunayan na ang nasasakdal ay fit for trial. Sa madaling salita ay kayang-kaya nitong humarap at maintindihan anuman ang mangyayari sa korte. At tulad ng inaasahan, kung hindi gumana ang taktika nila tungkol sa problema nito sa mental health, ang taktikang ginamit naman ng abogado ng nasasakdal ay sirain ang pagkatao ni Danica at sisihin ito sa kanyang sinapit o yung tinatawag ngayon na victim blaming. Ayon sa abogado pati kampo ng pamilyang yan, si Danica ay hindi talaga isang good girl, hindi katulad ng sinasabi ng pamilyang Bascos. Ang comment na ito ng isang kamag-anak ni Kevin na magpapatunay na para sa kanila ay papaniwalaan at kakampihan nila ang kanilang kadugo. At nang sabihin ni Kevin na malandi si Danica ay 100% silang maniniwala dito sapagkat para sa kanila, ang kanilang kamag-anak ay mabait at ni minsan ay hindi ito nasangkot sa anumang gulo. Ibinandera ng abogado ni Kevin na ito ay isang outstanding US citizen at kahit traffic ticket ay wala itong record. Ang magulang pati ilan nitong mga kapamilya ay humarap din sa korte para ipagtanggol si Kevin. At lahat sila ay sinabi na ang nangyari noong October 5 ay isa lamang aksidente. At ang binata na ni minsan ay hindi gumawa ng masama ay sinabi na nagdilim lamang ang paningin dahil nahuli nitong nangangaliwa ang biktima. Ang pinapalabas ng kampo ni Kevin ay namangka sa 2 ilog si Danica. Ito ay naging two-timer at nagkaroon pa ng ibang lalaki o nobyo bukod sa kanya. Kahit nang si Kevin ay umupo sa witness stand ay sinabi nito na ang mala-perfect daughter na si Danica ay nasa loob ang gulo. Idinagdag nito na ang biktima ay di umanong hindi kontento sa isang lalaki lamang. Nakayuko nitong sinabi sa harap ng jury na nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Ngunit nabanggit rin to na hindi niya yun magagawa kung naging tapat lamang sana si Danica. Pero ang kapamilya ng biktima ay hindi naman pumayag na sirain na lamang ng kampo ng nasasakdal ang maganda nitong reputasyon. Ang isa sa mga best friend nito ay humarap sa korte at sinabi nito sa lahat ng jury na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ni Kevin dahil ang totoo talaga nangyari ay break na ang dalawa. Ang rason kung bakit ito iniwan ng biktima ay dahil sa pagiging controlling nito. Si Danica ay nasakal na sapagkat napansin nito na lahat na lamang ng aspeto ng kanyang buhay ay kailangan pa niyang ipagpaalam kay Kevin. Nabunyag rin na ang nasasakdal ay napakasiloso. Lagi nitong iniisip na kahit anong oras ay makakahanap si Danica ng bagong lalaki na mas maitsura at matipuno kesa sa kanya. Ang insecurities ni Kevin yan ang rason kung bakit bawat kilos ni Danica kahit mga taong gusto nitong kausapin at samahan ay kailangan pa niyang humingi ng permiso kay Kevin. Noong una ay masaya ang dalaga sapagkat iniisip niya na yun lamang ang tanging paraan ng kanyang nobyo na ipakita ang pagmamahal sa kanya. Pero hindi nagtagal ay napagtanto ni Danica na ang pagiging controlling ay isa sa maraming red flags ng isang toxic na relasyon. Kaya bago pa man tumagal ang relasyon nila ay pinutol na niya ito. Gamit ang cellphone data ng biktima ay napatunayan ng mga investigador na wala na talagang namamagitan kina Danica at Kevin nang mangyari ang krimen. Sapagkat ang biktima ay may bago ng karelasyon na kinilalang si John Souza. Nang malaman niya ni Kevin, ayon sa mga kaibigan ni Danica ay wala itong naging reaksyon kaya ipinagpatuloy ng biktima ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan, si Kevin ay walang tigil na kinontak si Danica para makipagbalikan. Pero ang biktima ay determinado na talaga na mag-move on at ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay John. Ang desisyon niyang yan ay ikinagalit ng suspect kaya ilang linggo bago ang krimen, bigla na lamang itong dumating sa bahay ni Danica at nang maabutan nito na kasama ng biktima ang bago nitong nobyo ay sinuntok ni Kevin si John. Ang away ay mabilis na natapos pero upang hindi na sila guluhin ng suspect ay nag-file ang mga ito ng restraining order laban kay Kevin. Ngunit bago pa man maaprobahan ang court order, ang galit na suspect ay hindi papayag na mawala ng ganun-ganun na lamang si Danica. Gamit ang security footage sa salaysay mismo ni Kevin ay napagtagpi-tagpi ng mga investigador ang talagang nangyari noong October 5. Ayon sa mga pulis, hindi aksidente ang nangyari dahil nagdilim lamang ang paningin ng suspect. Pero gamit ang security footage sa mall, napatunayan na pinlano talaga nito ang lahat. Sa kuha ng CCTV ay nakita na ang salarin ay bumili ng isang
at guantes. Ito ay pumunta sa bahay ng mga Bascos at hinintay nito na makaalis ang mga magulang ng biktima. Nang sigurado na ito na wala nang kasama si Danica, ay kinontak at pinilit niya ang biktima para papasukin siya sa loob ng bahay. Sa chat logs ng mga ito ay napatunayan na nagbait-baitan si Kevin at pinalabas nito na ang kanilang usapan ay iikot lamang sa paghingi nito ng closure. Ngunit nang ito ay makapasok na sa bahay ay palihim itong kumuha ng isa pang kutsilyo sa kusina. Nang magsimula ang kanilang pag-uusap, sa halip na tungkol sa closure ay pinilit ni Kevin si Danica na iwanan ang kasalukuyan nitong nobyo na si John at makipagbalikan sa kanya. Ngunit kahit anong pilit ito ay hindi pumayag ang biktima. Nang ayaw nang makipag-usap ni Danica ay nag-walkout ito at naglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit ang hindi niya alam, ang galit na si Kevin ay sinundan pala siya. Hawak ang dalawang kutsilyo ay inundan siya nito ng saksak. Nakatakbo pa ang biktima sa kanyang silid ngunit di na ito nakapanlaban dahil sa tindi ng kanyang mga tama. Si Kevin ay napatunayang guilty at dahil sa tindi ng kanyang ginawa, ang hukom ay nagdesisyon na para sa kaligtasan ng publiko, nararapat lamang na makulong si Kevin ng habang buhay. Sa tindi ng kanyang ginawa kay Danica, ang ibang mga nakakilala sa biktima ay hindi mapigilan na mag-iwan ng comments sa profile ni Kevin. As of this recording ay walang nakakaalam kung nasaan na ang mag-asawang Bascos. Ngunit sa interview sa mga ito dati, ibinahagi nila na sa Pilipinas nila gustong magretiro. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.